So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So, ang video to is mula na naman kay Boss Balita TV. So, meron itong pamagat na naiyak si VP Sara. Grabe, PBBM ginulat Senado. Palit prosecutor na napahiya si Escudero. So yan yung panonorin natin ngayon para bibigyan natin to ng reaksyon. Tapos syempre, bago natin to simulan, Boss Balita TV supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, napamagat ng video ito, naiyak si VP Sara. Grabe, PBBM ginulat Senado, palit prosecutor na napahiya si Escudero. So Boss Balita TV, also syempre courtesy na din sa Malacanang Palace. Tapos yun, Philippine Noisy, like, comment, share, subscribe, start. Ang Senado, may mga ilang senador. Nako, ang Senado na naman. So kung ang Senado, may mga ilang senador na busy sa pagtatanggol sa procedure. Hala. At may mga senador na busy sa pagtatanggol sa Vice Presidente. Dahil ang trabaho po ng Senado, kung ano man po ang mangyari dyan, sila naman po ang mananagot sa taong bayan. Yun. Galit at dismayado ang ating Pangulo. Dapat managot. Diba? Galit at dismayado. So ngayon, parang makikita na naman ng mga DDS yung some kind dark side ng ating presidente. Sasabihin na naman nila, grabe naman yung pangulong yan. 'Di ba? Ang pangit ng ugali. Tapos kapag hindi naman pangit yung ugali, ano ba yung pangulo nyo? Weak leader. Anak ng teteng talaga. Tuloy. Ang mga nagpabaya. Kaya umabot tayo sa sitwasyon na ito. Makikita po ng taong bayan kung sino po ba kaya ang sumusunod sa procedure or sino ang naglalaro sa procedure para makaiwas o para maituloy ang impeachment trial. Hindi katanggap-tanggap sa Pangulo ang mga dahilang ito. Kaya't agad pong naglabas ng direktiba ang Pangulo para tugunan ang problemang ito. Layunin nitong alamin ang naging pagkukulang at pananagutin ang dapat managot at tiyakin na hindi na ito mauulit. So ang nakakagulat na balita, grabe President BBM, ginulat ang Senado. Naiyak si Vice President VP Sara, napahiya si Escudero. Hala. Ayon sa nakalap nating impormasyon, pwedeng managot ang Senado matapos ibalik ang impeachment trial. Imbes kasi Dapat lang. 'Di ba? Kasi for me parang pag-aalipusta siya sa sa sistema. 'Di ba? Kasi parang yan nasa sayo na sana, ibinalik mo pa. Alam mo yung for example, may nagreklamo sa barangay tapos hindi na madala sa barangay or hindi na i-pick yung barangay, pinasa sa pulis. Tapos itong pulis, babalik naman nila sa barangay. Alam niyo yung ganyang feeling na bakit pa kailangan ibalik? 'Di ba? Nandyan na yan Tsaka hindi naman yan magpo-proceed kung hindi talaga chinek yan. 'Di ba? Ang mas pa kasi dito yung issue kasi nito kay VP Sara. 'Di ba? VP kasi siya and then may mga senador na pumapanig sa kanya. Kaya nagmumukha siyang mas lalong kahina-hinala or may something ganun. 'Di ba? Kasi direct Yan yung problema kapag kayong senador natin, yung pinapanigan is yung mga manok nila. 'Di ba? Kasi syempre, upcoming na yung 2028 election. Mga takot din. 'Di ba? Takot ding pumalag sa Duterte block kapag siguro tatakbo sila next year or next election. Takot silang matalo ba? Alam niyo yung ganyan. Anak ng teteng. busy sila sa pag-judge ng impeachment court, mas busy sila sa pagtatanggol kay VP Sara sa mga prosecutor. Grabe si PBBM, ginulat ang Senado. Naiyak si Vice President VP Sara, napahiya si Escudero. Tara panoorin natin. Ay ma'am, magandang hapon po. Ma'am, ano po yung masasabi ninyo dun sa naging hakbang ng Senado last night to remand yung articles of impeachment at ibinalik po sa Kongreso? Mensahe ba ng Pangulo? Wala po, alam naman natin, ulitin natin, kung tungkol sa impeachment ang pag-uusapan. Ang Pangulo po kasi, kung tutusin nyo, ngayong umaga, ang dami niyang pinuntahan. So, kung ang Senado, may mga ilang senador na busy sa pagtatanggol sa procedure, at may mga senador na busy sa pagtatanggol sa Vice Presidente. Ang Pangulo po ay busy sa pagtatrabaho. Gusto niya sana, katulad ng ating sinabi kanina, maibigay ang mababang presyo ng bigas, makapagbigay ng mababang presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado, at maibisan kung ano man pong paghihirap ang narasin sa ngayon kung ano nangyayari sa Senado, dahil ang trabaho po ng Senado, kung ano man po ang mangyari dyan,
sila naman po ang mananagot sa taong bayan. Yun. But, ma'am, as a lawyer, are Nakakatawa nga kasi yung impeachment na yan, sa Senado naman, sa Senado naman yung final act. Pero ang parati nilang binabanggit yung Pangulo. Kaya nga 'di ba, for example, sabihin natin si Senate President Escudero, nagbitaw siya ng word na parang hindi sunod kay Romualdez ata yun. Correct me if I'm wrong, basta something like that yung sinabi niya. 'Di ba dapat kung hindi nyo talaga trip na sumunod sa taong yan, why not simulan yung impeachment? Patunayan nyo na mali siya. 'Di ba? Para mapahiya siya. Ang tanong, bakit ayaw simulan yung impeachment? 'Di ba? Same as dito sa mga senador na to. Sila ba to? Sila Robin. Kung talagang i-dare talaga nila si PBBM, 'di ba? Or si VP, sana advisean niya yung mga senador niya na sige, buksan natin yung impeachment na yan. 'Di ba? Tingnan natin, diyan natin sila ipapahiya sa pagkatalo. Ikaso lang parang parang kabado sila na baka yun nga, mas malakas yung ebidensya. 'Di ba? Sana ganun na lang yung ginawa nila kung totoo talaga sila na na palag talaga. you concerned of the worries of other lawmakers na that this might lead to constitutional crisis? As a lawyer, opinion ko na to ha. Okay. For me, depende po yan Depende. So, ang pagre-remand back, dahil yan naman na pagdesisyonan nila, may punto po kasi na kung meron lang sila naguguluhan, they can ask the House of Representatives, ano ba to? Certified ba to? Kasi when you say it's a certified, may verification at naipasa yan, consider dyan na may presumption yan of regularity. Ba? So, it can be an issue during the trial if they want. Pero to remand back, kung ano man yung kanilang adhikain, hindi po natin masasabi. Pero, since nasa kanila man yung po yung jurisdiction, ang Senado na po talaga ang maaaring mag-decision siya. Maraming salamat. Tama nga dapat nga yan yung gamitin nila, 'di ba? Kasi yun nga, nandiyan na nga tayo sa parte na parang medyo lugi na tayo sa boto. 'Di ba? Nandoon na tayo Sobrang ang laki na ng tawa ni VP Sara nung may mga pumasok siya ng mga senador. Tapos na-dekwat niya pa si Amy at saka si Camille Villar, 'di ba? Nandoon na tayo na masaya sila. Pero ang hindi nila inakala yung ebidensya. Kasi tama nga naman. What if sobrang bigat ng ebidensya? 'Di ba? Syempre, tayo hindi naman tayo papayag taong bayan kung gaganyanin na lang din na magi-stick talaga sila sa no. 'Di ba? Dapat panagutin din talaga natin yung mga senador na magno-no tapos ang bibigat ng ebidensya. 'Di ba? Kaya siguro 'yan yung kinakatakot nila na baka masimulan yung impeachment na 'yan tapos ang bigat ng ebidensya. Kasi ano pa ba yung ibang dahilan? Liamado na sila sa boto 'Di ba? Kasi for sure, yung ibang mga senador dyan, wala na, takot na this coming 2028. 'Di ba? Kailangan na nilang mamili ng panig. And syempre, ano ba yung ine-expect nyo na panig na pipiliin nila? Yung sa Duterte. 'Di ba? Kasi yun yung parang nakukutuban nila na, nanalo pa nga sila Marcoleta So, hindi pa rin talaga pala deads yung yung DDS era. Yeah, pero I think malapit na yan par. Kasi, Ivy Reyes. Good afternoon, Yusek. Follow up lang po sa impeachment. May nasabi na po ba si President or ang palasyo sa usap-usapang dismissal ng impeachment? Tsaka, did he ever express any concern on the political effects he may face? Political effect that Over he the may face. impeachment po. Ito naman, parang it will give a negative impact to the President because of the dismissal of the complaint against VP Sara. Ganun po ba yun? Hindi, I'm just clarifying. Negative impact kung madi-dismiss. Unang-una po, hindi po kasama ang Pangulo sa debate. Tama. Doon sa Senado. Makikita po ng taong bayan kung sino po ba kaya ang sumusunod sa procedure or sino ang naglalaro sa procedure para makaiwas o para maituloy ang impeachment trial. Sa Pangulo po, sa ngayon, uulitin po natin, hindi po kasi focus ng Pangulo ang impeachment, pero ayon din naman po sa Pangulo, ito po'y pangkalahatan. Kailangan din po talaga ng transparency, accountability sa lahat ng public servants. Hindi lamang po sa usaping impeachment trial. Tama. So pag sinabi po ng Pangulo na proseso, dapat sundin ng batas, dapat sundin ng konstitusyon. Tama. Huwag paglaruan ang mga procedure. Para sa akin lang naman, kung yung tanong ni Madam na affected ba yung Pangulo, para sa akin, this coming 2028 lang. Kasi if ever manalo si VP Sara as a president, 'di ba? Of course, babalik na naman tayo sa
Duterte legacies, Duterte era. 'Di ba? So parang mababago na naman yung mga pinaggagawa ni PBBM ngayon. 'Di ba? San lugi si PBBM? Doon sa ugnayan na binild niya sa ibang bansa kontra sa China. 'Di ba? Mawawala yun par. Anong ini-expect nyo? If ever makakaupo si VP Sara sa president, anong ini-expect nyo? Di kakaibiganin niya na naman yung China. 'Di ba? Yung ibang bansa, wala, magiging kalaban na naman natin. Or, magkakaroon na naman ng lamat. 'Di ba? Kasi babalik sila sa China eh. Tapos, syempre, yung mga Coast Guards natin, yung mga Navy natin, mababaliwala yung mga pinagagawa nila kasi bigla na lang tayo makikipagbati sa China. Yun nga lang, ang hindi natin alam or malalaman dyan is paano yung way nila bulol talaga, napakalmahin yung China. Kasi dati, akala natin na medyo kumalma, medyo lang ha, kasi hindi naman talaga kumalma yung Philippines at China. Yun pala, meron gentleman's agreement. Yun pala, hindi na pinapa-repair yung BRP Sierra Madre. So isipin nyo yan par. Diyan apektado si PBBM. Kasi yung mga pinaggagawa niya nung administration niya, mapupunta sa wala if ever na hindi ma-impeach si VP Sara and if ever manalo siya this 2028. 'Di ba? Tsaka huwag niyo akong sasabihan ha na sigurado na hindi mananalo si VP Sara kasi hindi talaga natin alam par. Ako nga expected ko nga hindi naman nanalo yung si Senator Amy, si Senator Villar pero nanalo pa rin. 'Di ba? 'Yun lang naman. So sana talaga itong impeachment na to matuloy siya. 'Yan lang. Yung naaayon lang po ang paggamit ng procedure at rule of law para ito sa taong bayan, para sa interes ng taong bayan. So wala po tayong nakikitang anumang negative impact na mangyayari sa Pangulo dahil hindi po siya kasama sa anumang pagtatagisa ng talino sa debate dito sa Senado. So kung ito may madismiss, sabi nga po natin, taong bayan po ang huhusga sa Senado kung ano po ang ginawa nila during the impeachment trial. Tama. Last question. Yun lang. Tama naman siguro ako, diba? Or, agree naman siguro kayo sa akin about sa part na yun na mas maapektuhan si PBBM if ever hindi ma-impeach si VP Sara is yung mga pinagagawa niya ngayon ng mga projects, diba? Pwedeng mabaliwala yun. Especially West Philippine Sea. Diba? Yan lang naman. Tapos syempre yung 20 pesos na bigas na yan, do you think ipagpapatuloy pa yan? Wala na, mamarka lang si PBBM dyan eh. Or bonus na lang kung ipagpapatuloy pa nila yan ng next president. Diba? Sana nga. Pero yung sa China talaga. Comment lang kayo if agree kayo na doon maapektuhan si PBBM. If hindi naman, comment nyo rin sa baba kung ano yung opinion nyo and then pag-usapan natin yan sa comment section. Tuloy. Impeachment of... Follow-up question, Ivan Marina. Sige. No, not impeachment. Babalikan ko lang po yung sinabi nyo kanina, yung you challenged the SIPCOR na kung sinabi nyo walang iwanan, sana wag iwanan ng mga tao sa CQ or something like that. Clarify ko lang ho, ito ba in reference to Senator-elect Camille Villar's statement thanking the Vice President for support? In general, dahil pagkaibigan ka, nagsiservisyo ka, hindi ka lang dapat para sa kita, para pagsilbi ka Tama. sa taong bayan. Tama. Dapat ang lahat ng mga pinagsisilbihan mo, ituring mong kaibigan. So kung ikaw ay magiging kaibigan at magsisilbi, tuparin mo. Thank you. Salamat, Ivan. Si related impeachment, si ano mo lang, si Yung tawa talaga ni Attorney Claire eh. Eden Suarez Santos pala. Sorry. Okay lang. Yusek, regarding po sa impeachment pa rin, sabi niyo po, kailangan sundin yung procedure, yung konstitusyon. Dapat po ito rin nang sundin ng Kamara Representantes kapag po nag-file ng impeachment complaint against the President po. Kasi di ba merong i-file before yung Duterte Youth, pero hindi po binigyan ng pansin or hindi na po napagtuunan ng pansin ng Kamara. Na isa po doon sa kinu-question din ni Senator Alan Peter Cayetano. Mas maganda pong itanong niyo yan sa spokesperson ng House of Representatives. Hindi po natin saklaw yan. Thank you. Tama. Maraming salamat. Last question. Ang taas-taas pa naman ang tanong ni Aiden par tapos ba't mo sa akin tinatanong yan? Ay, naku Aiden.
Christian Rosales, Radyo 630. Ma'am, balik lang po ako dun sa SIPCOR kasi nabanggitin po sa report na nagbabayad naman pala yung local authorities doon sa SIPCOR. Meron po bang figure kung magkano yung nalugi from the LGU side dahil nagbabayad sila at the same time hindi na fulfill yung duties ng SIPCOR dahil nga po nag-cause ng malawakang blackout? Sa ngayon po, hihingin ko po yung pinakadetalye. At ongoing pa po kasi yung investigasyon, yung mas malalimang pag-iimbestiga. Kapag ka po tayo ay nagkaroon ng pinakadetalye patungkol po dito sa pag-iimbestiga, ibibigay ko po sa inyo kaagad-agad. Thank you, Christian. Ma'am, last question na talaga to. Chloe Hofana, Business World. Good afternoon, Yusek. Meron na po ba tayong priority bills for the 20th Congress? Actually, marami po. Meron po mga priority bills na pag-usapan po to sa nakaraang LEDAC, Common Legislative Agenda. Nandito po, unang-una, siyempre, unahin po natin yung National Government Right Sizing Program at amendments to the Right of Way Act. Dalawa lang po ito sa pinakamahalagang dapat sana na maipataguyod na dahil malaki pong bagay kapag ito naisa batas, malaking bagay po ito para sa gobyerno. Nandyan din po yung Okay. The Konektadong Pinoy Act at pati po yung the amendments to the Universal Healthcare Act. So ilan lamang po ito. Marami po kasing batas na nais na maipasa, pero yan na po muna ang aking maibabanggit dahil yan yung pinaka-importanting dapat sana na maipasa. Sa wage hike naman po, Yusek, the DBCC just released a position paper warning against the legislated across the board minimum wage hikes of 200 pesos and 100 pesos. Last time the president said Grabe yung 200 pesos hindi pa rin pala natatapos yan. Well, I know for sure mahirap din talaga ang ano yan. I think habang laban pa yan. Ano. Pero wala na lang. Tignan na lang natin kung anong mangyayari dyan. he needs to weigh pa the economic impacts of this. So, does this mean po na DBCC's study, does that reflect po the stance of the President? Sa ngayon po, tatanungin ko yung Pangulo kung kanya na pong nabasa yung sinasabi. Dahil sa ngayon, ako personally po, wala pa po akong kopya nung yung sinasabi. Pero hindi ko pa po kasi naitanong sa Pangulo ang patungkol dyan. Baka po, pag nagkaroon kami ng pagkakataon, maitanong ko po yung tanong na yan at ibibigay ko po agad sa inyo ang sagot. And last question na, if lawmakers pass the bill tonight, may chance po ba na ma-veto ito ni President since essentially alter ego niya po ang mga DBCC heads and mukhang hindi sila sang-ayon sa wage hike? So, hindi ko po masasagot sa ngayon. Kailangan mabasa pa rin po ng Pangulo ang mga detalye patungkol dyan. Kung ito naman po yung makakabuti sa mga manggagawang Pilipino, malamang ay maayon na ng Pangulo. Pero ang sabi po niya, kailangan po talagang aralin bago siya sumang-ayon. Kasi marami pong stakeholders concern na dapat din pong madinig sa parte na yan. Thank you, sir. Tama naman, hindi naman din kasi yan basta-basta eh. Kasi yun nga, need din nilang aralin kasi aanuhin mo naman yung 200 pesos kung yung mga negosyante, mga business is mag-i-increase lang din sila ng mga presyo. 'Di ba? So useless lang din. Thank you, Chloe Hofana. Good afternoon, Yusek. Ma'am, may we get the stand of the President on the proposal to extend the terms of office of Barangay and Sangguniang Kabataan elections from 3 years to 6 years? Actually po, ang extension ng terms ay nasa pagdidiscuss pa po sa Kongreso at iginagalang naman po ng Pangulo ang legislative process. Pero nais din pong ipabatid ng Pangulo kung ano man ang pagbabago. Ito po ay dapat na naaayon sa adhikain na magkaroon ng mabuting local governance at pagpunlad ng komunidad. Pero sa ngayon po ay hindi po natin masasabi kung anong stance ng ating Pangulo. Kailangan po maibigay sa kanya muna ang kompletong detalye patungkol po dito. Ganun din po ba dun sa possibility ng postponement ng BSKE na dapat nakaschedule December 2025 po? Tuloy po yan hanggat wala pong naibibigay na batas kung ito ay ika-cancel or ipapa-postpone. Maraming salamat, Let. Next question, Eden Santos, Net 25. Ito na. Si Eden na naman. So, tingnan natin kung ano yung tanong niya. Masasagot na naman ba to or hindi? Diba? Kasi ewan ko si Eden kung ano-ano pinagtatatanong eh. Yusek, regarding po sa mataas na presyo ng baboy sa bansa, especially po yung farm gate na binabanggit ng mga hauler, 250 to 265 pesos daw po. Medyo hindi na nila kaya. Ang presyo po ng baboy sa palengke ay nasa 400, higit sa 400 pesos. Ano po ang direktiba ng Pangulo para po mapababa yung presyo ng baboy sa bansa? Lagi pong ninanais ng Pangulo na maibigay ang pinakamababang presyo sa mga pangunahing bilihin sa merkado. Yun naman po sa kay Secretary Tio Laurel, ang pagtaas po sa ngayon ng presyo ng baboy pero aalin po natin muna rin ang detalye. Iba din yung bansa natin kasi nandito na tayo sa naghihirap yung bansa, marami na mahirap pero yung iba ay naatupag yung presyo pa rin ng baboy. Sana all baboy ulam Kung gano'n nga ba tumaas nga ba? O pareho lang. Pero ayon sa kanya, tumataas minsan ang presyo ng baboy, dulot na rin po ng African swine fever. Pero dahil po diyan ay
Tumutugon po ang DA at mayroon pong programa tungkol sa hog repopulation program at ang pag-roll out po ng ASF vaccine. At ayon din po kay Secretary Tio Laurel, nag-allocate na po ang DA ng halagang 1.6 billion pesos para po makabili ng 13,000 finishers at 30,000 breeders to produce 1 million finishers while waiting for the Grabe. ASF vaccine. Ilan lamang po ito sa kanilang magiging gawain para po maibsan po kung ano man po ang naranasang pagmahal ng presyo ng baboy sa kasalukuyan. Follow up lang po. So I think hanggang dito na lang muna tayo para tapusin na lang natin to doon sa sa napunta na kasi tayo sa baboy. So dito muna tayo sa Senate or yung issue ni VP Sara about sa impeachment kasi sobrang haba pa ng video na to. Tapos napunta na tayo sa baboy. So yun lang muna. So again, ang video to is mula kay Boss Balita TV. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin. Subscribe nyo rin. Tapos syempre courtesy na din sa Malacanang Palasan. Syempre Filipino IC. Don't forget to like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun para malinaw ba sa klaro, di ba? Na yun nga, yung ang mas pinakatumatak lang sa akin dito is yung, di ba, nagtanong yung reporter na maapektuhan or paano maapektuhan or something na maano si PBBM kapag yung impeachment na to is hindi siya matuloy or hindi ma-impeach si VP Sara. So yun nga, para sa akin lang naman is parang doon tatamaan si PBBM doon sa mga project na niya, di ba? Doon siya for sure magiging affected or hindi siya for sure, nakadepende na lang din kung paano mo rin intindihin in my own lang din pala yun, di ba? Na yun nga, alam niyo yung tipo par na ikaw sa hinaba-haba ng panahon na yung pamilya nyo, pamilya Marcos is grabe yung galit ng taong bayan, 'di ba? Presidente yung tatay mo, inano siya, tinanggal as a president, 'di ba? Tapos ikaw sobrang tagal ng panahon bago ka nakaupo bilang presidente at nung nakaupo ka na, ang gusto mo, 'di ba, ito gawin sa bansa, bigyan ng malaking pagbabago, 'di ba? Tapos nung nabigyan mo na ng malaking pagbabago, ano na yung kasunod? Mababago na. Kaya nga nung sinabi ni PBBM na pagsisikapan niya na i-maintain yung 20 peso per kilo ng bigas hanggang 2028. Hindi yun na parang hanggang 2028 lang pala. Kasi nakadepende pa rin talaga yan, men. 'Di ba? Sa next na president. 'Di ba? Kasi kahit sabihin mo pa na itutuloy ka yan habang buhay, hindi mo naman pwedeng sabihin yan kasi 6 years lang naman yung term mo as a president. 'Di ba? Ang nasa sayo na lang is nasa sa susunod na leader yan kung itutuloy niya yan. 'Di ba? So do you think may tutuloy dyan yung 20 pesos kilo na bigas ni PBBM? 'Di ba? For example, si VP Sara Manalo, wag naman sana. Do you think itutuloy niya yan? Well, kung itutuloy niya yan, edi mabuti. Pero syempre, kakainin ng mga DDS yung pinagsasabi nila na wala yung 20 peso kilo na bigas na yan. Di yan maganda or whatsoever. 'Di ba? So, kakainin nila yung mga pinagsasabi nila sa part na yan. Pero yun nga, ang mas pinakamaapektuhan sila dito is yung sa China. So, kabahan ka na kung hindi ma-impeach si VP Sara. Kasi kung ano man yung mga progress na ginawa ng administration ngayon kontra sa China. Diba, kita nyo naman, sobrang laki din naman ng like nire-real talk talaga yung China par. Diba? Kahit sa usaping international, kita nyo yung video ni Sec Gibo. 'Di ba? Pinalagan niya talaga yung China. 'Di ba? So, masasayang lang yung mga hakbang nila kasi syempre kapag may Duterte na makabalik, 'di ba? Bilang presidente, wala na. Babalik na naman tayo sa era na kakaibiganin nila yung China. So, ang pinakamalaking tanong, ano na naman yung kasunduan na gagawin nila para kumalma yung China? 'Di ba? Baka dyan, magugulat na lang tayo, wala na. Yung totally West Philippine Sea, wala na, nasa China na. 'Di ba? So, maraming pwedeng mangyari par. Kaya itong impeachment na to, malaki to.
Malaking bagay ito. Dito siya basta-basta lang. Hindi lang si PBBM yung maapektuhan dito, kundi buong bansa, buong Pilipinas. 'Di ba? Tatanungin nyo na tatamaan ba si PBBM or whatsoever if ever hindi ma-impeach si BP Sara. Tatamaan siya. Pero doon sa mga projects niya, doon sa mga pagbabago na ginawa niya, 'di ba? Doon sa mga efforts niya, 'di ba? Sa mga problema sa bansa, yung sa China or whatsoever. Tapos syempre, babanda din sa atin 'yan, mga tao, mga Pilipino. Kaya yung impeachment na 'yan, hindi basta-basta. Kasi sabi ko nga sa inyo, kahit sabihin natin na lugi na tayo sa boto, 'di ba? Lugi na tayo sa boto in terms of senators na boboto na hindi ma-impeach si BP Sara kasi sobrang dami nga naman. 'Di ba? Nagsisibalimbingan. Yung motion nga, 'di ba, na ipabalik sa Kamara yung yung impeachment na 'yan. 18 yung bumoto. Partida, si Revilla, sino pa yung senador na nasa line-up ni PBBM. 'Di ba? Bumoto sila ng yes para maibalik sa Kamara. Sino lang yung tumindig? Si Coco Pimentel, 'di ba? Si Risa Hontiveros, si Tolentino. Tolentino ba yun? Gatchalian. Tapos, sino pa yung dalawa? Comment na lang na mental block ako sa dalawa. Basta, sila lang yung tumindig. 'Di ba? Lima ba yun or tatlo? Correct me if I'm wrong, na mental block ako para. So, ganyan ba? So, parang kasi pare, since since dihado tayo sa boto, ang hindi naman nila lubos na inakala, yung mga senador natin na handa pala. Like, kita nyo naman, si Senator Risa Hontiveros, gustong-gusto niya talaga na masimulan yung impeachment. Kasi, positibo din siya eh. 'Di ba? Na okay, marami pala kayo dadaanin ko kayo sa ebidensya. Ayun, natakot. Senator Bato, biglang nag-motion ng yung minotion niya, dismissal. Grabe. Million yung nawalang pera para tapos i-dismiss mo lang ng ganon. Tapos may mga ebidensya pa. Like, ano yun? Ganon na lang. Kaya itong impeachment talaga na to sana maibalik na to agad and then wala lang, kahit na matalo tayo, at least na lang maipakita ng mga prosecutor ba yung mga ebidensya. Yun lang naman yung importante, at least makita ng taong bayan yung kabulastugan, win or lose, 'di ba? Kasi kung hindi ma-impeach si BP Sara, at least na lang din magagamit natin yan next election. 'Di ba? Na unsolved nung yung sa OVP confidential funds mo 'di ba? So magagamit 'yun. So sana uusad tong impeachment na to, and then yun nga, sana yung mga senador na yan may pananagutan din sila sa mga desisyon nila na yan and then sana isali sa pagtakil yan kung bakit ibinalik pa sa Kamara. So anyways, yun lang naman. Kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Then yun, pag-usapan natin yan sa comment section. I-comment nyo rin sa baba kung gaano kayo kaatat na ma-impeach or masimulan yung impeachment ni BP Sara. Scale 1 to 100. Comment down below. So again, Boss Balita TV, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC.